Hello? Hello? Hello, Papa Jack. Naka-handheld lang po Hi! ako. Alam na alam mo na, handheld, yes. Magandang umaga if you're calling from the Philippines. Philippines po. Nasa, Papa Jack. nasa Philippines ka. Hi, good morning! Good morning po. Good morning. Anyways, Ang sakit sa tiyan. ano po? Ang sakit sa tiyan ng kaba. What's your name? Mikay. With a C or the K? K. Si Mikay ay ilang taon na? 32. Matanda na po. Well, hindi ko alam kasi 26 lang ako so I will never know. Asan ka ngayon? Hello? Hello, Anong part ka ng Pilipinas ngayon, ma'am? Malabon. Malabon. Diyan ka talaga, tubong Malabon ka talaga? Yes. Okay. Alright, Mikay. 32 from Malabon. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Mikay? Housewife po. Housewife. Yes. Ilan na ang anak mo? Po. Ha? Isa lang po. Napuputol-putol, oh. Isa. Ilang taon ni anak mo? Mag-4 na po siya. Kailan? This coming July po. July. Okay, sige. Okay, si Mikay, 32 from Malabon. Ano mapaglilingkod ko sa iyo, Mikay? Yung mga bumabagabag lang sa akin, Papa Jack. Okay, lalim ha. Sabi mo nga, nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Ang galing, matatas. Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica. Minikaniko ni Monica po ang makina ni Monica. Oh, magaling! Magaling. Nice. Okay, next. Sabihin mo, tayo mga ulabikob sa pinangalabikoban, kapang ulabikob pa yung mga ulabikob na naman. Nakakapagpabagabag. Hindi ko na kaya yun, Papa. Taon yan bago ko tawag ito bago ko nasabi ng dire-diretso yung taon. Anyways, asa si Mister? Tulog na po. Tulog na. Okay. Opo. Anong trabaho ni Mister? Marami siyang kayang gawin, Papa Jack. Gumagawa siya ng solar. And then, kaya niyang gumawa ng cellphone, ng aircon, ng ref, nag-maintenance siya ng building. Ang dami, no? Mga ganun po. Talagang maraket, no? Kumbaga, diskarte po siya. That's Kahit nice. manonood lang siya sa YouTube, pag gusto niyang alamin, ayun, eager siyang alamin talaga. Nice. So, anong pinagkakabalahan niya lately? Pumapasok po siya araw-araw, may amo siyang Chinese. At the same time, pag uwi, ayun, pag may magpapagawa sa kanya, halos wala rin siyang pahinga actually, Papa Jack. Galing, that's nice. Talagang para makapag-provide. Oh, that's nice. So, you're lucky pala, no? Yes, Papa Jack. Pero may yung pera. sinasabi nga po nila, minsan hinahanap pa, kumbaga naghahanap pa tayo ng wala sa atin kahit ang dami ng meron sa atin. Nako. Okay. Pero Papa Jack, gusto kong sabihin, pag naaalala ko yung kantang God Gave Me, ikaw na aalala ko. Bakit ka mo ako si Alden? Huwag niyong sabihin yan. Hindi tama yan. Ha? Hindi kasi po nung nauso po kasi yun, lagi niyo pong sinasabi sa mga listener niyo na porket uso yung God Gave Me You, ayan na team song niyo. Lahat na ng tao, yun na yung team song. Yun talaga tumatatak sa utak ko. Akala ko kamukha ko si Alden. Ko Ano ba yung mali na naman ako? God gave me you. Anyways. Mas gwapo ka po. Oy, tigilan mo ako. Nakita mo na ba si Alden in person? Hindi pa po. Iba po kayo eh. Maniwala ka sa akin. Pag nakita mo in person, kakainin mo yung sinabi mo. Ang pogi nung nakita ko nga siya, gusto ko siyang kainin eh. Sobrang pogi. Papaking ko kaya si Parang dimple Alden. lang yung lamang niya sa'yo, Papa Jack.
Alam mo, binobola mo ako. Piling ko mapapagalitan kita. Ganito yung umpisa eh. Oo. Ganito yung umpisa eh. Anyways, ba't tayo magkausap ngayon? Mikay? Simulan ko magkwento, Papa Jack. Actually, nagkakilala kami ng asawa ko. Siya yung first boyfriend ko. Siya din yung first girlfriend niya ako. High school sweetheart. Okay. Hanggang sa... And then, after high school, Papa Jack, nagtrabaho na kami pareho kasi breadwinner kami sa kanya-kanyang pamilya. Okay. And then, nung mga 23 years old na ako, active ako sa church, pinayuhan ako ng pastor namin na mag-aral ka. Pag-aaralin daw niya ako. Ako naman po, na-excite kasi nga, hindi ako na-promote sa trabaho kasi high school grad lang ako. Okay. So, ang nangyari po, since tatlo po kami magkakapatid, kasi kaming tatlong magkakapatid, nagtutulungan kami para makapag-provide sa magulang namin kasi yung tatay ko may sakit. Okay. Kinausap ko po sila na pwede ba kayo muna doon sa responsibility ko na ako kasi nagbabayad ng kuryente then pangkain namin. Since yung dalawang kapatid ko, maagang nag-asawa. Pero hindi naman silang naging sakit sa ulo ng magulang ko. Kumbaga, tumutulong din sila financial sa gamot naman. Okay. Sa pang-ospital ng kanya-kanya kami responsibilidad. So pumayag yung mga kapatid ko, parang ang naging role ko naman dahil mag-aaral ako, financial hindi ako makakatulong. Ako ang nag-aasikaso sa tatay ko. Sa gamot, papuntang ospital, pag nagkakasakit siya. And then yung pastor ko, hindi naman niya natupad yung sinabi niyang pag-aaralin ako. Ako. Ang boyfriend ko ang nagpaaral sa akin. Yun na pangasawa mo ngayon. Opo, siya po nagpaaral sa akin. Tuloy-tuloy lang po siya magtrabaho. Po siya nagbibigay ng baon ko, tuition. Pero mga 3 years din na libre yung tuition ko kasi po naging scholar po ako. And then, hindi pa namin naiisip mag-asawa nun, Papa Jack. Kasi number 1, natakot kami kasi nakita namin yung mga kapatid namin maagang nag-asawa. Pangalawa, ayaw ko ma-disappoint yung magulang ko, lalong-lalo yung tatay ko kasi nagtitiwala siya sa aming mag-boyfriend kasi talagang mahigpit yung tatay ko eh. Kahit matagal na kami, bawal kaming mag-overnight. Talagang dapat uuwi ako agad sa gabi. And then, yung ikatlo po, kaya hindi ko rin magawang mag-asawa kasi walang mag-aasikaso sa papa ko. Tsaka nakikita ko sa kanya na hindi pa siya ready i-let go yung bunso niya. So sabi ko sa sa boyfriend ko na pag nakagraduate ako, baka pwede na akong mag-asawa. Gusto ko muna makita ng tatay kung makapagtapos ako. Okay. And then, nag-propose po siya sa akin bago ako graduate. Buhay pa po yung papa ko. Ilan taong ka pinaaral ng boyfriend mo? 4 years po. Bali, 28 po ako graduate. 28 years old. Pero hindi kaya magka-live-in, talagang jowa lang. Hindi po. Hindi. Jowa lang po talaga. Ipinaghanap buhay ka talaga niya. Yes po. Kasabay sa pagtulong sa pamilya po niya. Okay. And then, nung sinabihan daw po siya ng tatay ko na, sige, pakasal na kayo. Ganun daw yung tatay ko sa kanya. Tapos nag-propose siya sa akin. Nung nalaman ng papa ko, pag uwi ko ng bahay, sabi ng papa ko sa pamangkin ko, kasi sila nag-aalaga eh. Iiwan na tayo ng tita mo. Yung tatay ko that time, running for dialysis patient na siya, Papa Jack. Kaso ayaw niya. Nung narinig ko yun sa tatay ko, sabi ko sa boyfriend ko that time na ayoko pa mag-asawa kasi feeling ko mapapadali yung buhay ng tatay ko pag nalungkot siya na wala ako. Tapos sabi ng asawa ko na okay lang, sige, enjoy mo kasama yung papa mo. Tapos after a month, namatay na po yung tatay ko. Hindi niya nakitang graduate ako. Nagpakasal, nagkaanak. And then, siguro Papa Jack, after 6 months, nagpakasal din kami ng asawa ko. 6 months, 7 months. Same year? Hindi po. Namatay yung tatay ko ng 2019. Nagpakasal kami 2021. Okay. Ganun po. Ay, tama ba? Hindi, 6 months ka mo eh. Paano isang taon? Hindi po. 2020, then 2021 kami nagpakasal. Kumbaga next year. Kumbaga hindi na siya sukob, Papa Jack. Yun yung nice. Apo.
Okay, gets ko po, gets. And then, after a month, nabuntis na po ako. After namin magpakasal, 1 buwan, nabuntis na po ako. Which Okay. is, dapat ang plano talaga is magtatrabaho muna ako kasi kakagraduate ko lang. Kumbaga, gusto kong bumawi rin sa mga kapatid ko na sila pumalit sa responsibilidad ko nung nag-aaral ako. And then, naging masailan kasi yung pagbubuntis ko, Papa Jack, hanggang sa nanganak ako. Actually, ang plano talaga kasi dahil yung nanay ko sanay na kada mga anak yung mga sister ko siya nag-aalaga para makapagtrabaho sila. Ang thinking niya, papaalaga ko yung anak ko para magtrabaho. Which is, hindi ko ginawa kasi naawa na rin ako sa nanay ko. Ang dami pa niyang alagang maliliit. Sabi ko, magpa-focus muna ako sa anak ko. And then, after 2 years, Papa Jack, magti-3 na yung anak ko, na-diagnose siya ng may autism. So, dahil na-diagnose siya ng autism, mas kailangan ko mag-focus sa kanya kasi ako nag-aasikaso sa kanya sa therapy. And then, pag nag-therapy ka, hindi ka naman pwedeng dun lang umasa eh. Kailangan mo ng follow-up sa bahay. And then, sabi ng asawa ko, yung feeling ko na that time, Papa Jack, na nai-stuck na ako sa bahay na parang, ano bang matutulong ka sa pamilya ko? Kasi parang, ganun eh, at the same time, naawa ako sa asawa ko. Kasi, ginagawa naman niya lahat para actually, Papa Jack, kaya naman niya kami buhay. Kayang-kaya niya kami buhay. Pero, hindi ko naman pwedeng iasa na kasi lagi ako manghihingi sa kanya para makapagbigay sa pamilya ko. Kumbaga, nakakapagbigay ako. Pero, yung gusto ko pang dagdagan, hindi ko na magawa kasi nahihiya ako sa kanya kasi todo kahit siya magtrabaho. Para sa amin kasi bagano yung therapy ng anak ko, 16 monthly. Tapos kuryente, tubig, everything. Ayun, Papa Jack, ang struggle ko ngayon, ang unang tanong ko sa inyo, nakakaramdam kasi ako ng insecure sa asawa ko na ang dami niyang kayang gawin. Kaya sa mga ginagawa niya, ang dali niyang kumita. Pero ako, parang nag-stuck lang ako dito na ako yung nakagraduate. Hindi ko minamaliit yung asawa ko na high school grad lang siya. Pero siya yung madiskarte na kumikita. Pero parang ako, nandito lang ako sa bahay, naka-stuck lang ako. Tapos, at the same time, yung puso ko na hindi ako makaganti ng tulong ng ate ko. Mapalitan sila sa responsibilidad nila. Kasi syempre, kami na, yung nanay ko naman yung nagme-maintenance. Kumbaga, hati-hati din kami sa gastusin. At the same time, tulong din sa bahay. Kasi yung kapatid ko naman na isa, hindi rin naman ganun kalaki. Kumbaga, maganda yung buhay. Tapos, Papa Jack, ang pinagtatalunan namin lagi ng asawa ko na ilan ako magtatrabaho. Tapos, lagi yung asawa ko na lagi niyang sinasabi, alam mo, parang yung naririnig ko, puro plano mo para sa pamilya mo. Parang hindi ko narinig na eto gusto kong magtrabaho para matulungan yung asawa ko. Ang lagi ko naririnig, gusto kong magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Tapos, sinasabi niya sa akin na hindi pa ba tulong yung hindi tayo nakakaabala sa pamilya mo. Tapos sabi niya sa akin na sino mag-aalaga ng anak mo? Kasi tayo nga, minsan yung PC natin umiikli dahil sa sitwasyon ng anak mo. Paano pag ibang tao yung nagbantay? Paano pa yung ibang? Kumbaga, ang inaano sa akin ng asawa ko, Papa Jack, konting time, konting tiis. Pag lumaki naman na yung anak ko, naging independent, pwede ko na daw gawin yung gusto ko. Pero ako kasi, Papa Jack, ang thinking ko, ang tanda ko na, paano kung 35, 36, parang ano pa ba yung magiging trabaho ko? Parang ganun yung thinking ko, Papa Jack. Parang kung mai-stuck ako ng matagal sa bahay, meron po,
may magagawa pa ba ako sa buhay ko after nito? Tapos, lagi kasi ako nakikinig sa inyo, Papa Jack, na syempre kailangan may income yung babae. Kasi paano pag biglang nagloko yung asawa mo, mahirap ko mawala. Lagi kong sinasabi sa asawa ko yun. Kasi Papa Jack sabi niya, kasi lagi mo yung pinapakinggan, ano-ano tuloy pumapasok sa utak. Sorry, Papa Jack. Parang ganun yung naiisip, yung inaano niya sa akin. Kasalanan ko Papa pala to, Jack. ano. Hindi naman, Papa Jack, sa mga tumatawag. Yung mga nagiging ano ko lang, pag may tumawag sa'yo na, ganun pala dapat. O, ay, may point yung tumatawag kay Papa Jack. Ay, may point si Papa Jack. Ganun yung naiisip ko. Ako talaga may kasalanan nito. Hindi. Alam mo, gusto ko nalang mag-sorry talaga sa inyong lahat. No? Sorry. Alam mo, sorry talaga. Nako, talaga. Okay. Ayun lang, Papa Jack. Yun yung... Hindi ko alam ano yung pinaka-konkretong tanong ko, Papa Jack. Pero, ayun kasi yung bumabagabag sa isip ko. Siya yung pinagtatalunan namin ng asawa. What do you wanna ask me? Mali ba ako sa mga naiisip ko, sa binibring up ko sa asawa ko na tingin ko problema? Kasi Papa Jack, ganito, pareho kaming breadwinner, pero ang pinagkaiba, Papa Jack, hindi required magbigay yung asawa ko sa nanay niya kasi may sariling income naman. Unlike sa akin na kailangan talaga kasi wala namang trabaho yung nanay. Kumbaga, nakakapagbigay naman ako monthly, Papa Jack. Pero feeling ko lang, meron pang, kaya ko pang higitan kung may trabaho ako. Ganun yung nasa utak ko, Papa Jack. Okay, what exactly you would want to ask me? Papa Jack, I'm torn kasi kasi hindi ko alam, Papa Jack, kasi tama na, nakikita ko naman yung sakripisyo ng asawa ko para mabuhay kami ng anak niya. At the same time, Papa Jack, hindi ko kasi alam kung hindi naman niya responsibility yung pamilya ko. Kumbaga, ano lang yung puso ko, Papa Jack, na hindi ko alam kung paano ko aanihin yung tanong ko, Papa Jack. Siguro, mali ba na naiisip ko yung pamilya ko? At mali ba at alam kong mali ako na parang nawawalang bahala ko yung ginagawa ng asawa ko para sa akin o para sa amin ng anak ko. Kasi madalas kami nag-aaway na parang... Alin doon ang uunahin natin sagutin? Dami nun eh. Yung una na lang muna, Papa Jack, na mali ba na yung maramdaman ko sa pamilya ko. I think you know the answer to that, no? Kasi kung tanong mo lang ay malibang naiisip ko yung pamilya ko, of course it's not wrong. Di ba? But that's a very manipulative question. Yung pagkakatanong mo na yan, manipulative yan eh. Kasi pag may taong sumagot sa'yo na mali yun, bobo lang yun. Kasi hindi mali yun. Pero bago natin sagutin yan, I have a question for you. Yes. Ano ba ang talagang eksaktong gusto mong gawin sa family mo? Like nanay mo and kapatid mo. What exactly specific things that you want to do for them? Kasi Papa Jack, ako yung nakapagtapos eh. Pero... That's the narrative. Tinatanong kita ngayon, ano eksakto gusto mong gawin for them? Kung nakakapagbigay ako monthly sa kanila ng 5,000, gusto ko 10,000 monthly. Ang ganun, Papa Jack. Ay. Okay. Yung nanay mo, tatlo kayo, di ba? Apa. Yung nanay mo binibigyan mo, tama?
Kasi kasama niya sa bahay yung kapatid ko. Ilan taon na yung Kumbaga, kapatid tulong mo na yun? 34. Bakit mo bibigyan? Kasi kumbaga, Papa Jack, kasama na dun yung bayad nila sa kuryente, sa Hindi, tubig. wala bang work yung kapatid mo? Meron po, kaso dalawa po yung anak niya. And then, nalulung din po siya sa sugal. So, kasalanan mo yon? Hindi po. Yun Okay. din ang sinasabi ng asawa ko. So, Kumbaga, halimbawa, you're giving them 5,000 pesos ngayon. That's coming from the pocket of your husband. Tama? yes, Papa. Okay. Pero nyo naman dalawa yan, so that's okay. So, ibig sabihin, you want another 5,000. Ano to yung pera dito, variable naman yung amount dito. Yes. Just for the sake of yes. conversation. So, right now, you're giving away 5,000. You're giving 5,000 pesos to your, to sa nanay mo. Tama? Mm-mm. Yes. If you have another 5,000 pesos, you would want to give your mom. Tama? Yes, para Okay. ma-enjoy niya. I have a very, this is a very, hindi leading yung tanong ko Yung kung may 5,000 ka na extra, hindi ba kailangan na anak mo may autism yan? Kailangan, Papa Joe. And then, so bakit? Kasi yung feeling ko na kaya naman kami buhayin ng asawa Okay, there you go. na kaming dalawa. Yan. Okay. So, ito na tayo sa usapan na to. Number one, by wanting, walang problema if you wanna work, no? Alam mo, your husband is on point when he said na gusto mo mag-work pero hindi para sa pamilya natin. Gusto mo mag-work hindi dahil you want to improve the family we have. Walang problema bigyan mo yung nanay mo, but it's the mindset that's very questionable. Diba? Number one, by wanting to do what you want to do, you are making your husband feel like he is tuloy mo nga yung term. Kung at least alam mo to, you're making him feel like he is, tingnan natin kung alam mo to. Pinaparamdam mo sa kanyang siya ay, Walang halaga. no. You're making him feel like he is insufficient. Tama. You're making him feel like he is not enough. That's exactly what you are making him feel. Pinaparamdam mo sa kanya na kulang pa siya sa lahat. Kasi ang bungad ng usapan natin kanina, di ba? You told me that your husband, di ba, he does a lot of things. Yes. Di ba? Grabe yung paghahanap buhay niya para may taguyod yung family niya. And yet, you as the partner, you are making him feel that he is insufficient. Nakulang siya. Matter of fact, you wanna work hindi para mag-cooperate sa kanya. Hindi para tulungan siya. Hindi para umunlad kayo. Not to act as a partner to your husband. You have your own set of goals. Alien yung goal mo sa meron ng pamilya mo. You have a kid that has autism. If you have another 5,000 pesos, why not spend it to your kid? If your husband is doing double job, bakit di mo siya tulungan para makahinga ng kaunti? Ganun na pala kalala siya mag-work. Bakit? Bakit hindi mo siya tulungan? Hindi ka ba naawa sa kanya? Balikan natin. Sabi mo Papa Jackson, sabi mo kasi kanina di ba, na yung babae capable, dapat may sariling pera, baka pag iniwan na lalaki, what not. You just painted your husband as if siya ay masamang lalaki by saying that. Yes, it's true. I said that many times in many occasions yung linya na yan. But it applies to a very specific situation. Yung mister mo naman, pinapatunayan naman niya sa'yo na he is capable. A matter of fact, may track record siya sa'yo, pinatapos kanya ng pag-aaral. Pinatapos kanya ng pag-aaral, and yet, eto yung susukli mo sa kanya, making him feel like he is insufficient? How dare you? How dare you? Ha?
Bakit? Ba't mo gagawin yun? Ang selfish ko, Papa Jack. Yes, you are So, very, very yes. selfish. Kaya mo naman pala magtrabaho eh. Papayagan ka naman pala ng mister mo. Ayaw lang niya ng premise mo. I'm sure pag nagtrabaho ka ng extra, or pag kumita ka siguro mag-VVA ka, or home base, or whatnot, kung yan ang kailangan, I'm sure makakapagbigay ka sa nanay mo. Magkaka-extra ka eh. Bakit lang pakinggan na hindi ang goal mo, hindi yung pamilya mo? Wala na masama magbigay sa magulang. Hindi masama yon. Pero para marinig ko sa'yo na kaya naman ng mister ko yun eh. Di ba parang ang napakawalang niya ng pagkakasabi mo nun? So dahil kaya niya, na hindi ka man lang magiging sensitive enough, para kahit paano pasanin ng kaunti yung mabigat sa kanya? Hahayaan mo na lang kasi kaya niya? Really? Talaga ba? Alam mo, Mikay, there's a time for everything. Yes, Papa Jack. Diba? There's a time for everything. This is not the time for you to prioritize other things. I'm not saying don't mind your mom. Of course, be there for your mom. Pero may anak ka. And your kid has a special needs. I understand, Papa Jack. You don't understand. Sobrang mali. Maintindihan ko po yung mga sinasabi niyo po ngayon. Alam mo kung ako asawa mo, ang lalim na siguro ng sama ng loob ko sa'yo. Kung ako mister mo, ang lalim na siguro ng sama ng loob ko sa'yo. Imagine mo parang hindi ka niya kakampi. Yeah. Ang damot mo sa kanya. Yes, Papa Jack. Ang damot mo sa kanya. Alam mo ba, you almost made me feel like pinakasalan mo lang siya kasi tumatanong ka ng utang na loob. Hindi naman po, Papa Jack. Mahal na mahal ka. So, Well, that's how it felt. Ganun mo siya kinuwento sa akin. I could be wrong. Pwedeng mali ang pagkakaintindi ko. Sana mali ako. Pero yun ang naramdaman ko. It felt like tumanaw ka lang ng utang na loob kaya mo siya pinakasalan. That's how it felt like. Na kung pwede mong takasan yung pagpapakasal sa kanya ng time na yun, you wouldn't have done it. Nagkataon lang na according to your husband, binili naman ng tatay mo sa kanya. And I'm sure all fathers would do that. Kasi nakita ng tatay mo, provider eh. Kahit ako yung tatay mo, mamatay na ako, ibili kita sa lalaking alam kung hindi ka pababayaan. yes, Papa Jack. Ang damot mo sa asawa mo. For a guy who's given his all, more than what he had. For a guy who's given you more than what he possessed. Not a bit, not a shred of you. Gusto makipag-cooperate sa kanya. There's nothing wrong looking after your mom. Pero para marinig ko sa'yo na kaya naman na mister ko yun. Ang sakit niya marinig. Sobrang mali ako, Papa Jack. Yes. Sobrang mali. Yes. Alam mo, natudurog yung puso ko for your husband.
Nadudurog yung puso ko para sa kanya. Sabi nga niya sa akin, Papa Jack, alam mo, inihiling ko lang sa'yo is, huwag lang daw ako maglako. Masaya na daw siya. Kaya Papa Jack, actually Papa Jack, di naman kami nag-aaway sa pera kasi yan yung pinaka-ayaw kong masira ako sa kanya. Iyak ako ngayon, Papa Jack, kasi yung mga sinabi mo, sumusukat sa puso ko, Papa Jack, kasi sobrang mali ako. I'll tell you something, Mali. Mikay. Ito, naniniwala ako dito. In this lifetime, we are going to meet just one person. And absolutely, sure sa part na to. You are going to meet just one person who is going to be willing to sacrifice his or her own welfare to see us happy. Ang tawag ng iba dyan, soulmate. Yung mga corny. Tawag nila soulmate. Sa buhay na to, isa lang ang mamimit natin. Sometimes di natin nakakatuluyan yan. You've met that person. Matter of fact, that person married you. Tapos madamot ka sa kanya. Papa Jack, nauwin lang na mawawala yung asawa ko. Hindi ko kayang isipin kasi feeling ko wala rin ako pag wala siya. Buong buhay ko, lahati ng buhay ko, Papa Jack. Wala siyang ginawang masama sa akin. Pero mabuti lang. Ako bilang kaibigan mo, Migay, of course, I want you to go out and work soon. Mapakinabangan mo yung tinapos mo. Yes. Okay, pero this is not the time. You have a growing kid that needs you more than ever. Yes, Papa Jack. And you can work from home. Your husband is doing his own version of sacrifices, 'di ba? To provide for the family. Ikaw din. Take for granted ko talaga yung asawa ko, Papa Jack, kasi kala ko, kaya niya lahat. Kala ko, madali lang pa lahat sa kanya. Because he made it look like it's just easy. Kasi masaya siyang Yes, Papa. because he's happy doing it for you and for the family. Yun. Kasi masaya siyang ginagawa para sa family. Papa Jack, after ng call na to, yayakapin ko talaga yung asawa ko kahit tumigil. Tapos lunukin mo, ha? Huwag ka magtira, lunukin mo, ha? Yes, Papa Jack. Yung pride, ano bang gusto mo lunukin? Ano ba? Ano bang iniisip niyo lulunukin? Utak niyo, nabubulok, ha? Pag lunok, iba na iisip mo mga ito, mga kadiri mo. Papa Jack, maraming salamat. Ang dami kong na-realize. Saka, Thank you. God gave me you talaga. Mas lalo kong maaalala pag bagay talaga sa inyo yung kantang God gave me. Go to your husband after this, okay? Yes, Papa Jack.
Okay, kung maririnig niyo 'tong usapan na 'to, anong mensahe mo sa asawa mo? Maraming salamat kasi talagang wala akong masabing masama sa'yo. Patawad kasi maraming times na inuuna ko yung sarili ko, inuuna ko yung pamilya ko bago ikaw. Pero hindi ko namamalaya na hindi ko na nati-take for granted na kita kasi akala ko kaya mo na yan. Akala ko kaya mo na 'to. Pero alam ko sa gabi, minsan matutulog ka na, kausap mo kita, tulog ka na kasi sobrang pagod mo. Patrabaho para sa amin ng anak mo, mabigay yung pangangailangan namin, yung luho namin. Gusto ko lagi kaming sasakay para hindi kami mainitan, pero ikaw, mas gugustuhin mo maglakad kahit mainit kasi sayang yung pamasahe. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, asawa ko, 28. Joke lang, Papa Jack. Yun lang, Papa Jack. Maraming salamat, Papa Jack, kasi marami kang naparealize sa akin. Well, good luck po sa inyong dalawa, ma. Ah, Send my Maraming regards to salamat. your husband, alright? Yes. Kamusta Yes mo ako sa po. kanya? Salamat po. Good morning, Mikay. Morning po. God bless po.